Network Entertainment. Hello guys, it's the most wonderful time of the year. Ayos ba yan? Ayos ba yan? Pag-uusapan natin, halatang pagod eh. Hindi dude, gawin natin ito maayos. So pag-uusapan natin ang greatest moments ng bago matulog this past year. Remembering the good times, the bad times, and everything in between. Actually more good times. Kasi dito sa bago matulog, walang bad times. Unless nawala kwenta yung co-host at wala masyadong ginagawa. So, correct me lang if I'm wrong Jeff. We're just remembering the greatest hits this past year. Yeah. Noong 2024, yes. Ang isang pinakaunang nagsa-strike sa akin, yung nag-human centipede, yung Cool Pals, papunta sa studio namin nun. Nagka-issue pa nga nun may nag-post sa Reddit kung binubuli ba talaga ako ng Cool Pals. Hindi ako binubuli ng Cool Pals, guys. Makikita mo nyo nga dun sa video na nung nilalagay yung alak sa bibig ko, gumaganito, wag, tas binubuksan ko lang yung bibig ko kasi gusto ko uminom nun. Kasi pinagbabawalan ako ni Red. It's a No, you know why? Kasi they're Ayun na nga, sabi ko na eh. Nakakatakot. Hindi naman kailangan pinihilat. Ang topic pala namin ngayon is self-harm eh. So, kunwari ka pa. wag, please, wag. Kulang daw, GB. Isa rin na favorite part ko sa bago matulog ay yung nag-bump ako dito. Kasi sabi ni Red, hindi ko daw kayang mag-flip bump. At sinubukan ko, and guys, sobrang sakit niya. May mga gumawa nga ng clips eh. Tas sobrang kita lang yung puwet ko every time na nahuhulog ako. Makikita niyo tong clip dito. Kailangan ko pa bang gumanon para... Kunwari. Yeah, that was a good time. Actually, mostly kung nandun yung Cool Pals, sobrang saya nila ang kausap. Kahit sinusubukan namin silang i-overthrow. Yes. Isa rin na favorite moment ko, yung nag-guest, si James Karaan. Yes. Tapos pinag-usapan namin yung lunch. Tapos sinabi ko yung secret ingredient ng menudo namin ay yung bulbul ni Lola. Okay, pero ang OG menudo, merong patatas, minsan may pasas. Huwag ng pasas. Oh, pero yung amin nga walang pasas. So Sa amin, iba yung sa amin sa Pangasinan. Kasi yung secret ingredient, yung bulbul ni Lola. walang kwenta yung punchline eh. Sinabi niya lang sila sa video, bulbul ni Lola. So tuwing kailan kayo nagmemenudo? Yes. Straight up yung secret ingredient. Makikita niyo yung comedy ko is I'm just saying the most shocking thing possible. Yeah. Sobrang weird by the way mag-record. Tapos sobrang lapit ni Jeff sa akin. As in like dito lang yung face niya. Sa mukha ko. Yeah. Favorite moment ko din, yung pumunta, nag-guest din dito si Muman dati. Tayo puro Cool Pals Tapos pinag-usapan lang namin yung grooming. Sobrang habo. It went from grooming to tae. Walang tissue, ginamit ko face mask ko eh. That's disgusting. Ano, N95?
Kasi may pros and cons yung N95 tsaka yung cervical. Lumulusot pa rin daw yung ano dun eh. Oo. Yung particles. yung nuts. Oh, tatanggalin niyo muna yung metal sa N95 nakasugat. Oh my God. Okay. Wala pang Alam mo, wala ginamit sa wala face kang Bornek talaga ba? Meron sa itlog. Bornek is specifically sa So, puwet lang. Bornek papunta sa wala sa asshole mismo, pero may Bornek ako. Nangyari na ba yun napuno na yung face mask? Oh. Tapos nag-result ka na dun sa yung ear strap, binalumbon mo. Tapos yun na yung nakakapapunas mo. Naisip mo na lang yun. Walang sitwasyon na mangyayari. Never mangyayari. Never mangyayari yan. Yeah, ang weird. Ang weird ng episode na yan. Actually, isa rin sa mga favorite episodes ko, yung pumunta dito si Enrique Hill. Tas sobrang behave ko. Kasi ayokong mapahiya si Red. Alam mo yan, like nag-yes or no. Mahirap ba maging celebrity? Hello! Welcome to another... Oh, ito may effort yung episode na to. Tayo na, dude. May effort yung episode. Sobrang hindi ako sanay. Hindi kami sanay. Meron kaming malupit na guest. Kung nasa video kayo ngayon, nakikita niyo na, need no introduction. But we will introduce it for the audio people. Si Enrique Hill is here. What's up, guys? Hello. And then director of such great films as Patay na si Jesus. Ganda ng Patay na si Jesus. Kung saan ang first scene ay kumain ng tamad yung lalaki. Siya rin ang director ng movie namin ni Ken. Yes, namin ni Ken. Yeah. We're co-stars. Yes. Pares naming level. Yeah. Victor Villanueva is also here. Yun, Yeah. Di ba podcast mo mag-hi ako sa camera? Pwede naman, may Ayan. video aspect naman. Hello. Yung mga ayaw magbayad ng Spotify Premium. How does it feel to work with a comedy great like Pepe Herrera? During the Enrique Hill, Pepe Herrera. And no one else. No. Nico Natividad. Oh. And the others. Direct. Sobrang wala akong tinulong sa interview na yun eh. Plus na starstruck din ako kasi may superstar dun sa studio. Tapos nandun rin si Enrique Hill. Yes. I would like to thank the Bago Matulog fan base for supporting us through this year. Yes, 2024 was a great year for Bago Matulog and it's gonna get even better sa 2025 mga kaibigan. Pam. Yes. Isa rin na favorite moment ko. yung nandito si Alexio. Tapos nag-usap lang kami ng snacky di snacks. Na yung waffle time sa akin. Why? Bakit? Ano na ako ngayon? Famous Belgian waffles na. Iba kasi Yung yun. real Ang waffles. famous Belgian waffles, sandwich na siya eh. Ang sarap eh. Hindi siya Yun. waffle wrap. Waffle in hot dog form. may palaman din naman yun ah. Oo. Tsaka may iba-iba eh. Like, pwede ka Ham lang, you could cheese. just go, maple butter, yung paborito ko. Masarap ang maple butter. Pero tayo na nakakasakit ng ulo eh. Sarap nun. Ba't nakakatawa? Sobrang hyper ako pagkatapos. Alam mo namang hindi kaya ng katawan ko yung sinusundan ng utak ko. Fuck. Yan talaga yung the best, no? Na episodes. Kung may tatlong fat dudes lang. Tapos tuwing may sinasabi silang masarap na pagkain, gumagano lang kayo. Grabe yung episode na yun. Ang dali ng mga episode kung kasama si Alexio. Kasi alam mo yan, sobrang galing ni Alexio makipag-usap. Sobrang charismatic lang niya na tao. Guys, mukha akong hindi masaya, pero masaya talaga ako. Sinaselebrate natin ang year that is Bago Matulog. I think isa rin sa the best. Yung wrestlers. Yes. Pumunta dito sila Thiago, sila Cuatro, the YOLO Twins, Mike Madrigal. Kasi for those of you who don't know, me and Red are huge wrestling fans. And alam kong ayaw ng female fan base yun. Pero grabe, sobrang favorite ko talaga pag-usapan yung wrestling. Naalala ko nga dun sa isang episode yung YOLO Twins. Sinasabi daw nila yung favorite tag team nila. Tapos I think dun nag-birth yung obsession ko kay Stacy Keibler, the Duchess of Dudleyville.
Andren, meron ka ba mga paboritong... Man, I hate it when I'm beside you. It's fine. Okay, anong... Favorite tag team ever? The Dudley Boys, pare. With the Duchess, pare. Stacey Keebler. Oo pare. naman, syempre. Favorite episode ko rin, like, usually ang rare para sa amin ni Red Mag-Nerd Out. Pero ang favorite episode ko rin, yung pinag-usapan lang namin yung video games. Yes. Pinag-usapan lang namin yung The Last of Us. And I still stand by na yung ending ng Last of Us 2 was bad. I'm sorry, guys. I like the story ng part 2. Oo. Up until the very end. Ay, hindi mo gusto yun. Doon- Yung dulo sobrang labo din. Like, ang point ko lang, hindi Kasi mo pinatay si nagsuntok. Abby. Okay. Kasi killing is wrong. Pumatay ka na ng pregnant girl. Oo. Pinatay mo na lahat ng yung mga babae at friends niya. Pati aso nila. Pati aso nila. Tapos huli, mali pala itong ginagawa natin. Tol, wag na. Yun na nga yun. Yun lang yung problema ko. Yun yung... Tangina, yung pumatay ka na ng pregnant lady. Pinatay mo aso niya. Tapos doon mo ma-realize, killing is wrong. Nung huli. Ugh. Yeah. Sobrang labo lang niya. Isa rin na favorite guesting ko. Pumupunta dito si Ryan Rems Sarita. Yes, ang the best kasi kay Rems, hindi siya madaldal. Pero kung 80s pop culture, bigla na siyang nagsasalita. Like yung kay Dante Varona. Yung ba yun? I might be misremembering it. Yung tumalon siya sa bridge. Akala ko nag-iimbento lang si Red. Tapos pinunod ko, grabe. Sobrang angas. Sobrang angas. Tapos gusto ko rin yung kung nag-uusap kami ni Rems about like old school wrestling. Yeah. Isa rin yun. Period. Wala. Bakit kaya? Ewan ko. Meron na. Meron ba? Meron. Okay. So, bobo rin. Mga tibo. Meron. Kasi nakikipagsabayan silang uminom sa na parang lalaki. Yeah. Sinabi lang ni Rems yun. Hindi mo naabutan na after open mic. Dati after open mic namin umiinom talaga kami ng intense eh. Oo nga pala, magkaiba po tayo ng generation. 1978 ako pinanganak. So, Oo, naman. yung mga words na ginagamit ko offensive para sa iba. So, pakigo. Real last dude. Gusto ko Real last dude. nag-move on na kami sa ibang topic tsaka siya nagsabi ng disclaimer niya pagkatapos. Eh. Oo. Nakikita mo kami mag-shift agad sa ibang topic, Rems. Galing namin. Well, Wala. Ang favorite ko rin sa bago matulog yung tuwing medyo nagiging seryoso kami ni Red tungkol sa depression namin. Yung anxiety episode, ang ganda nun. Kasi wala lang, nagkwento lang kami tungkol sa mental illnesses namin. Yeah, sobrang wild din nun. And, yeah. Meron rin yung mga episodes, yung Judgment Day Cometh ang name. Tapos makikita mo kung gaano ka nervyos si Red para dun sa Netflix special niya. Sobrang anxiety-inducing. I would never know. Kasi wala naman ako Netflix. Pero nakita ko si Red nun, grabe. Grabe yung nervyos niya nun. Oh my God. Di ako sanay sa format na ganito, Jeff. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Isa rin sa mga favorite episodes ko yung in-interview ko yung girlfriend ni Red na si Kate. Kasi doon lang ako nakakabawi. Tuwang-tuwa ako sa mga kwento nung binasted siya ni Kate. And like, kinain ko lang. Like, nam. Very rare kung makikita na vulnerable si Red. I think that's my favorite episode actually. Yung kay Kate.
parang a deep dive sa love life nila Red. Yeah. The man behind the curtain. Yeah. Yeah. Tapos sabi niya, punta ako sa bahay mo. I wanna talk to you. Parang ganun. Tapos pumunta siya kasi nakapajamas siya. Ganun. So parang, okay. Hindi ako pajama ba ako? Whatever. Di ko nga It was my nice pajamas. Marks and Spencer yung pajama ko yun. Ganun lang. Kasi nga. May dala rin ba siya stereo tapos pinapatugtog niya? Wala. Kasi nag-usap lang kami outside the house. Mm. Sabi nga niya na gusto niya ako. Oh, shit, dude. Okay. Tapos, ang gusto rin daw ng audience nun kasi nag-i-intersplice siya between relationship advice tas favorite pasta. Maganda rin kasi, again, sumasabog na naman ng ADHD ko. Pasensya, guys. Favorite episodes ko rin doon yung kung kasama si James talaga eh. Like yung lunch episode. Kuhang-kuha niya eh. Like, ang galing magkwento ni James, man. Like kung nandun siya sa room, siya talaga yung center of attention eh. Like ang ganda nga eh, like parating may insight sa pagkukwento ni James. Tapos mapaparod mo yon sa Lunch with James Karaan. Isa rin na favorite episodes ko with Alexia is Drinkity Drinks. Yes. Hindi ko gets yung flavor profile na sinasabi niya, yung bilog o yung square. Lasa siyang square. Lasa siyang triangle. Alam ko yung lasa ng bilog. Kasi yun yung iniinom ko araw-araw. So, siguro in New York. In New York? Sino ba Anyways. sa New York? Si Gary Sinise. Gary Sinise. My fat titanium legs, Forrest. And my fat wife, Susan. Oh, say, got that magic legs. Turn it down. They're made of titanium, Forrest. Turn it down. Maybe he should go back home to Greenbow, Alabama. Ganun ka saya yung Drinkity Drinks episode. Like, di ba nga tayo pumunta sa topic na favorite ko, which is alcohol. Yes. Yan yung isa sa mga favorite episodes ko. Ang isa rin na favorite episodes ko yung when Isa Villaverde opened for Atsoko. Yes. Kasi nakakatawa lang kung may female as a guest. Kasi iba yung dynamic eh. Like, ewan ko man, like, ang weird lang man na, weird in a good way kung may mga quote-unquote females dito kasi it cancels out the incel energy eh. Mostly coming from me. So, don't you worry about that. Isa rin sa mga favorite episodes ko yung yung boredom episode with me and Red. Yan yung sobrang mundane. Tapos nagagawin rin naming interesting. Tapos isa pang maangas na quote, Bible quote siya. Meron ako pina-follow na account sa TikTok kasi for Bible quotes that go hard. Sobrang lahat. Pero isa doon like, though they surrounded me, in the name of my sword and in the name of God, I cut them all down. Sino to? Nakalimutan ko yung name pero Alam mo, kaya nagka-crusades eh. Putang pero angas yung mga ganong quote pala sa Bible. Okay. Well, tama ka. I think sumunod din doon yung episode with Nathan. Isa rin sa favorite ko kasi first time in Bago Matulog history na mas malaki yung guest sa hosts. Hello, welcome. Wow, kita mo naman. It's a Hey Baby episode, pare. Mga hey babies. Oo, nag-mom pa yan si Andren eh. Hey Oo, talagang pinipilit na. Pero nanonood kayo ng video, nakita niyo may guest kami, none other than Mr. Meshwe himself, the Shawar Machine. Tingin yung pangalan niya sa IG eh. Nathan Monaye of Meshwe, pare. Welcome to the Bago Matulog Zone. Talaga na din sinasabi yung Bago Matulog Zone. The Bago Matulog Zone. Just 3 couches on couches eh. Pero ang galing rin ni Nathan. Ang dali rin, may mga madadaling guests eh. At yun yung sila Nathan, sila GB, sila James. Kasi sila na yung nagkukwento para sa babangka ka lang eh.
Ako recently, ngayon ko lang nalaman kung gaano kahirap gawin to mag-isa eh. Yes. I think, isa sa na-appreciate ko sa Bago Matulog is like, we make fun of the mundane. Tapos sinusubukan, big part to guys, sinusubukan namin gawing nakakatawa. Isa rin na favorite episode ko, again, since malapit lang yung New Year, yung starting the New Year right. Which is weird kasi hindi namin ni-record yan as like nung New Year. Nung Christmas ata namin ni-record yung episode na yan. And sobrang hindi na ata na, na-follow up naman ni Red yung mga New Year's resolutions. Kasi Red's gotten a lot healthier. Kasi alam mo naman kami ni Red, may diabetes kaming dalawa. Yeah. So I guess, basically that's it. Those are my favorite moments ng Bago Matulog. And hopefully you join us next year. And before I go, I would like to wish you guys a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much, guys. Pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.